Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay mga kabunyog, pag-usapan natin itong balita na hininga na ng reaksyon si DOJ Secretary Boying Rimulya, mga kabunyog. Hininga na ng reaksyon si Boying Rimulya, ang Secretary of Justice. Humingi na yata ng permiso ang International Criminal Court na makapasok sa Pilipinas para magsagawa na ng investigasyon. Ang balita pong yan, nakuha po natin dahil naglabas po ng statement ang Archdiocese of Lingayen, Dagupan, permado ng Archbishop nito na si Archbishop Socrates Soc Villegas. Binalita ni Archbishop Socrates Villegas na nalaman nila na humingi na nga ng permiso ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. At hiningan siguro ng reaksyon itong si Rimulya, mga kabunyog, mga kababayan, at natutuwa tayo na hindi tulad ng dati kasi ang reaksyon kaagad-agad ni Boying Rimulya, we will not cooperate. We do not recognize the jurisdiction of the ICC. Ngayon mga kabunyog, ang medyo maganda-gandang balita, hindi na ganoon ang kaagad-agad sagot ni Boying Rimulya. Ang sabi ni Boying Rimulya, pag-aaralan. Ayan. Hindi niya naman sinabing magko-cooperate na sa ICC, papapasukin na ang ICC. Pero at least, hindi tulad doon ng dati, na kapag tinanong mo yun si Boying, kaagad-agad ang sagot niyan, we will not in any way cooperate with the investigation that will be conducted by the ICC because we do not recognize their jurisdiction. Ngayon po, hindi na. Kahit papano, at least ang sagot na ngayon ni Rimulya, hindi niya naman sinabing, okay yan, papayagan na namin ng ICC. Ang sabi niya, pag-aaralan pa. Yan. Pag-aaralan. So, ibig sabihin, yan ay kahit papano, nagbibigay na ng opening. Siguro, malaki na rin ang naging epekto nitong mga nangyari nitong nakaraang mga araw at linggo. Kasi nga mga kabunyog, di ba? Si Duterte sa kanyang programa sa SMNI, sinabi niya mismo na ginamit niya ang confidential funds para patayin ang mga kalaban ng Estado, yung enemies of the state. Pag sinabi kasi nating enemies of the state, si Duterte kasi, yung madugong war on drugs niya, tinitingnan niya yan bilang kalaban ng state. Ganun din yung mga di umano'y mga komunista, kalaban daw yan, enemies of the state. Pinagmamalaki ni Duterte sa kanyang statement sa national TV na sabi niya, ang totoo, sabihin ko na sa inyo, sabi niya, ang confidential funds namin noon sa Davao, ginamit namin para patayin ang mga enemies of the state. Kaya sinabi niya na yan. At ngayon, may resolution na sa Kamara. Nag-sponsor ang Makabayan Bloc ng resolution na ipanawagan na sa administrasyon ni Marcos Jr. na mag-cooperate na sa ICC. So maraming mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Kaya siguro ang sagot na ngayon ni Boying Rimulya pag tinatanong tungkol sa ICC kung papayagang makapasok, ang sagot niya hindi na automatic na, hindi namin papayagan yan, hindi na. Ang sagot niya ay pag-aaralan pa. Okay na rin yan, at least mayroong opening na binibigay. So sana, totoo nga ang DOJ, pag-aaralan nga talaga nila, at sana maging bukas ang DOJ sa gagawin nitong pag-aaral. Anyway, ito po yung balita mga kabunyo. Pag-aaralan ng Department of Justice ang panawagan ng Makabayan Bloc na payagan ang International Criminal Court na pumasok sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ang panawagan ng Makabayan Bloc matapos na ihayag ni dating Pangulong Duterte sa isang TV interview ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para pondohan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino.
Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa nang magsumite ng notice ang Pilipinas para kumala sa ICC Rome Statute matapos na buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation laban kay dating Pangulong Duterte na may kaugnayan sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Naging opisyal naman ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC taong 2019. Okay, so yan mga kabunyog okay na rin yan. Okay na rin yung sagot ni Boying Remulla na pag-aaralan pa. Okay na yan. Sabi ko nga, at least ang sagot niya ngayon, hindi tulad ng dati na talagang noon, kapag tinanong mo yan si Boying Remulla, outright sasabihin niya, hindi, we do not recognize the jurisdiction of the ICC. O yan. Ano po, dagdagan pa natin ang pressure. Sa tingin ko, malaki ang magiging epekto nitong pinagagawa ni Duterte sa Kamara. Magkaibigan yan si Remulla sa si Romualdez. Mag-best friend yan si Remulla sa si Romualdez. Ay kung inaaway ng todo ni Duterte ang Kamara, at lalo na kapag ang Kamara, mga kabunyog, kapag yung Kamara ipinasa yung resolution ng Makabayan Black, malaki ang magiging impact nun sa Department of Justice sa tingin ko. Sa tingin ko, hinihintay. Malaki ang magiging epekto, magiging tulong. Kaya mga kabunyog, dapat mailusot sa Kamara yung resolution ng Makabayan Black. Kasi ang resolution ng Makabayan Black nagsasabi doon na mag-cooperate na sa ICC ang gobyerno ni Marcos. Ngayon, pag naipasa yung resolution na yan, lalo na kung mayoriya ng mga kongresista ay sumuporta sa resolution na yan, magiging magiging malakas ang pressure niyan sa Department of Justice. Kaya mga kabunyog, lagi nating pag-usapan itong issue na to na sana magbago ang stand ang gobyerno. Sana magbago ng stand si Marcos Jr., makita niya na mali yung mga nauna niyang stand na hindi nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. Sana. At sana itong mga pinagagawa ni Duterte, siyang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Yung mga statements ni Duterte na damaging, kahit paanong palusot nila Panelo, kahit paanong palusot nila Pulong, sa mga si Duterte nitong nakaraang mga araw, nagiging maingay. Nagkikreate siya ng maraming mga kaaway. Inaaway niya ang Kamara. Nagbabanta pa siya sa administrasyon ni Marcos na hindi na raw magbabayad, mananawagan daw siya na hindi magbabayad ng buwis. Ay yung mga statements na yan ni Marcos, magiging disadvantage niya yan. Lalaban na ba siya sa administrasyon ni Marcos? Pag naging oposisyon na siya sa administrasyon ni Marcos, wala nang pag-iingilagan ng administrasyon. Kaya kahit sa Kamara, baka ipasa nila yung resolution. Pag pinasa yung resolution na yon at nanindigan ng Kamara na dapat mag-cooperate na ang Pilipinas, pati DOJ mauobligang i-review yung kanilang stand. Tulad nga nitong sinabi ni Remulla na pag-aaralan nila. Maganda yan mga kabunyog. Maganda to. Talagang anong sinasabi ko lagi? God works in mysterious ways. God works in mysterious ways. Maraming mga nangyayari na may epekto. May epekto dito sa kinakaharap na reklamo laban kay Duterte sa ICC. Itong away na to ni Romualdez at saka ni Duterte, posible na dahil dyan manindigan ang Kamara ng independence. Sasabihin ng Kamara, dapat mag-cooperate na ang gobyerno natin sa ICC. Pagka mayroon ganong stand ang Kamara, malaki ang magiging impluensya niyan kay Remulla. Si Marcos, mananahimik na lang yan. Mananahimik na lang yan. Pero pag nag-stand ang Kongreso, ang Kamara, at nag-stand ang DOJ, wala na.
papapasukin na ang ICC niyan. Mamumroblema si Digong niyan. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Tapos kung dadagdagan pa ng pressure ng civil society at ng simbahan, lalong maganda mga kabunyog. Si Archbishop Soc Villegas may statement na in support sa panawagan na bigyan ng permiso na ang ICC na makapasok sa bansa. Sana tayo rin ng mga nasa oposisyon, sa social media man, sa iba't ibang forum, ipanawagan natin, mag-cooperate na ang gobyerno, baguhin na ang dating stand nito, mag-cooperate na sa ICC. Okay mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Ito po ang ating maiksing komentaryo dito po sa isyong ito, tungkol po sa paghahayag na ng DOJ na pag-aaralan nila kung papayagan ang ICC na mag-imbestiga sa loob ng bansa. Abangan nyo po ang susunod pang mga kaganapan sa Balitang Yan page. Dito po, lagi kayong updated sa balita, lagi pong totoo ang ating pinag-uusapan dahil naniniwala po tayo, tanging katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo! Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.